Sa loob ng 11 araw, sinikap ng GMA Kapuso Foundation na marating ang mga lugar na matinding nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Naisakatuparan natin yan dahil sa inyo at sa mga donors, mga sponsors, mga partners at volunteers at Kapuso artists na naging kaagapay natin sa Operation Bayanihan. Mahigit 80,000 individual ang ating natulungan. Mahigit isang linggo matapos ang pananalasa na magkakasunod na bagyo at habagat sa Barangay Bukaw, San Gabriel, La Union. Maraming kabahayan ang nasira at wala pa rin kuryente. Nadaganan ng kahoy, tapos yung iba, yung flooded po sila. We have a river kasi dito, maraming residents sa area beside the river. Sila po yung victim ng baha. Nung umating gabi na, lumakas yung ulan, lakas pa ang hangin, parang hipo-hipo na umiikot lahat ng mga gamit namin sa loob, nabasa. Sa La Trinidad, Benguet, nalugi ang mga magsasaka ng bahain na ang tanim nila sa strawberry farm. Mag-iisang buwan na rin daw sarado ang mga pamilihan doon. Kailangan pambili ng bigas. Wala ring benta kasi walang bisita. Agad na nagsagawa ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga binaha dahil sa ulang dala ng bagyo at habagat. Naghatid tayo ng relief goods sa Quezon City, Valenzuela, Bulacan, Rizal, Pampanga, Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Benguet. Pati sa mga pamilya na nagtatrabaho sa landfill sa Bawang La Union. Sa kabuuan, 83,804 na individual ang hinatira natin ng tulong. 2,800 ang hinandugan natin ng Kapuso Konji na may itlog. Napakaliking tulong po ninyo sa amin. Maraming salamat po sa GMA Foundation kasi marami kayo natutulungan talaga. Maraming salamat sa lahat na nagtiwala at suporta sa aming Operation Bayanihan. At sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Iniimbestigahan na kung hazing ang ikinamatay ng isang bagong sundalo ng Philippine Army na nawalan ng malay sa gitna po ng reception rites. Nakatutok si Darlene Kai. Nakaburol na sa Maguindanao del Sur at naghihintay na maiuwi ng kanyang pamilya ang mga labi ng 22 taong gulang na si Private Charlie G. Patigayon. Ka-assign pa lang ni Patigayon sa 6th Infantry Battalion sa Maguindanao del Sur bilang isa sa mga pinakabagong sundalo ng Philippine Army. Pero bigla umanong nag-collapse si Patigayon habang ginagawa ang mga ehersisyong bahagi ng reception rites noong nakaraang Miyerkules o July 30. During the conduct ng exercises, sa ngayon hindi pa natin ma-determine dahil ongoing pa investigation kung saang part siya nag-collapse. But definitely, habang ginagawa niya yung exercises during the reception, doon siya nag-collapse. Agad-ani lang dinala si Patigayon sa pinakamalapit na ospital pero binawian din ng buhay kinabukasan. Kidney failure ang cause of death ayon sa Philippine Army. Ang reception rites ay matagal na raw tradisyon ng iba't ibang unit ng Philippine Army. Pero hindi raw ito bahagi ng polisiya o opisyal na standard operating procedures ng organisasyon. These activities kasi matagal na natin itong tinatanggal sa ating organization dahil nakita nga natin na wala naman itong kumbaga na ibibigay na mabuti. Ang nangyari ay kung itong reception rites na ginawa ng unit nila is more on exercises, different stations, mayroong push-up, may sit-up, may takbo, and yun nga, siguro ang isang natin doon is dahil hindi nakayanan ng katawan ni late Private Patigayon, kaya nag-collapse siya. Agad ni-relieve ang company commander, platoon leader at 21 enlisted personnel na may direktang kaugnayan sa insidente. Nasa kustodiya na sila ng battalion headquarters. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Isa sa mga tinitingnang anggulo ay kung may hazing na nangyari. Titingnan natin kung ano ba talagang nangyari. Kung meron bang physical contacts or it might be, kumbaga hindi pa natin talaga marurule out kung ito ay merong nangyaring hazing or just kumbaga hindi nakayanan ng katawan.
Kasama rin sa investigasyon kung may underlying medical condition si Patigayon. Inaayos na raw ng Philippine Army ang pagbiyahe sa mga labi ni Patigayon pauwi sa Kulambugan, Lanao del Norte. All angles ay tinitingnan natin and definitely ang Philippine Army assures yung family na justice will be served. Kung may makitang pagkakamali yung immediate superiors ni late Private Patigayon and even yung mga enlisted personnels na kasama doon, definitely they'll face appropriate sanctions. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga kaanak ni Patigayon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 500 million strong ang ating views para sa naganap na GMA Gala 2025 last weekend. All eyes kasi ang lahat sa stunning looks, lalong-lalo na sa ating Best Dressed Kapuso Stars na isa-isang rumampa sa blue carpet. Ang Best Dressed Girls sa biggest event in showbiz sa chika ni Aubrey Carampel. One for the books after serving looks ang GMA Gala 2025 this weekend. Hindi lang basta star-studded, kundi naging celebration din ito ng artistry, elegance, and style. Matapos mapabilang sa best dressed list ng ilang fashion magazines and showbiz websites ang mga rumampa sa blue carpet. Si Kapuso primetime queen Marian Rivera, epitome of classic style and elegance in her black lace dress ng Lebanese fashion designer Zuhair Murad. Hindi syempre nawala sa list si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista who mixed art and fashion in a hand-painted Schiaparelli dress. Really a work of art. This is what I am passionate about. This dress is by Schiaparelli. It was made 2 years ago. Stunning naman si Gabby Garcia in a classic red ball gown by Chita Rivera, while Bea Alonzo is glowing in an Ellie Saab blush gown. It's really simple actually. It's very understated. It's simply elegant. That's what I really wanted to go for. Si Sangretera Bianca Umali, proudly Pinay sa likhang kamay, na kapiz at pinya outfit ng designer na si Jerome Lorico. Sophisticated si Cassie Legaspi in an ivory Vanya Rumov ball gown. Pretty and sleek naman si Kapuso primetime princess and P77 star Barbie Forteza in a bloody red latex gown with matching cape by Eran Montoya. Aside from the 75th anniversary, of course, I'm also celebrating this new era of Barbie. So we combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with grace. Pasok din sa best dressed si PBB collab housemate Shuve Etrata in white crystal embellished gown with red rose inspired shawl na obra ni Rian Fernandez. Serving queen energy naman si Miss Universe Queens Atisa Manalo in Baltaguba at Beatriz Luigi Gomez in beaded Manny Halasan gown. Scene stealer naman si Carla Abellana in a stunning yellow ball gown. The unkabogable Vice Ganda donned a cobalt blue gown by Paul Cabral, habang naka-rhinestone embellished sheer dress by Alaya naman ang It's Showtime co-host niyang si Ann Curtis. At ang itinanghal na best dressed female of the night, si Kailin Alcantara, wearing a stylish $500,000 Joan of Arc gown from Anis Ibiza. Well, again, all the time naman po, every single GMA Gala, it's a collaboration between my team and I. So this is Anis Ibiza. She's a designer from London. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Undeniably elegant and glamorous ang GMA Gala fit ng mga Kapuso stars and personalities na inirampa nila sa blue carpet. Para ma-achieve yan, all out din ang kanilang paghahanda na ipinasilip pa nila sa kanilang Get Ready With Me videos. Makichika kay Aubrey Carampel. From Paris to Manila, literal na work of art ang atake ni Kapuso global fashion icon Heart Evangelista nang irampa sa blue carpet ng GMA Gala this weekend ang kanyang couture Schiaparelli gown. Definitely made with love and style ang hand-painted gown na grabe rin ang attention to detail. Sharp looks, smooth moves. Ang Get Ready With Me video ni Asia's multimedia star Alden Richards, highlighting his custom black velvet suit
designer shoes, and luxury watch. Veering from the traditional suit naman si Kapuso Prime action hero Ruro Madrid, wearing a champagne satin suit with brooch accent and fringe belt. Living up to his caption na beyond the spotlight, I move with purpose. Giving clues daw ang kanyang look sa kanyang next project. Scene stealer din on her own ang other half ng Ruka na si Sangretera Bianca Umali, oozing with style and confidence siya with her stunning two-piece ensemble made of capis and pinya, flaunting her toned abs. Giving bold moment naman ang GRWM video ni Sangre Flamara Faith de Selva, featuring her red gown and short hair. Painting the town red literally and figuratively ang another lady in red na si Barbie Forteza, flaunting her latex bloody red gown and flowy cape, pati nails and shoes in sync sa monochromatic look. Ang close friend ni Barbie na si Kailin Alcantara, shinare din how she got ready hanggang sa pagrampa sa blue carpet with her intricate gown. Itinanghal si Kailin as GMA Gala 2025 Best Dressed. From the shower to the gala naman ang smoldering na paandar ni Sparkle Hunk Royce Cabrera. Comfortable yet classic ang iflex na look ni Isabel Ortega for this year's gala, wearing a classic Monique Louelier blush gown. Very dapper din ang kanyang gala date na si Miguel Tan Felix in an all-black suit. Hindi rin nagpahuli sa kanilang moments before stepping into the spotlight ang PBB Celebrity Collab Edition Kapuso Housemates. But the best get ready with me video goes to Kapuso Royal Couple Ding Dong Dantes and Marian Rivera. With special participation pa ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Halos 3 million views na ang kanilang video. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ni-raid ang isang condo unit sa Parañaque na nagagamit umano sa pang-scam. Pero higit pa ang dinatnan dahil huli umanong nagdodroga roon ang dalawang Chino na nabistong may mga tinatakasang kaso sa China. Nakatutok si John Consulta. Target ng operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit. Sa isang kondo sa Parañaque, ang umano'y sangkot sa pang-i-scam. Pero ang inabutang dalawang Chinese national sa loob, nabistong gumagamit pa ng illegal na droga. Sa tabi ng kanilang computer, bumungad ang shabu at drug paraphernalia. Ayon sa raiding team, itinuturing na high priority target ang isa sa kanila dahil sangkot umano sa money laundering activities ng sindikatong nang i-scam. Siya ang nagpo-provide ng mga mobile bank accounts. Itong mobile bank account na to, ito yung ginagamit na pinaglilipatan ng mga perang nakuha sa mga panluloko. Siya ay taga-linis ng pera ng mga scam hubs na nag-ooperate dito sa atin. Proceeds ng pera from China or kung saan bansa man sila nakakuha ng biktima, dadaan sa kanya dito at i-invest niya sa mga legitimate na negosyo at maibigay niya doon sa mga kasabwat niya sa sindikato. Wanted rin sa China ang isa pang Chinese dahil sa kasong fraud. Kinasuhan natin sila ng violation ng RA 9165, specifically yung Section 11 saka Section 12. At the same time, in-inquest din natin yung dalawa sa Bureau of Immigration for violation ng immigration laws. Nakakulong na sa BI Detention Facility ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil sa ulat natin tungkol sa lubak-lubak na kalsada sa Pampanga, sinilip ito ng Department of Budget and Management. Ang sabi ng DPWH sa rehiyon, nawalan ng pondo ang mga proyekto sa Pampanga. Pero ang sabi naman ng DBM, may 1 bilyong pisong Quick Response Fund para dyan. Nakatutok si Mari Zumari. Matapos mapanood ang ulat sa 24 oras tungkol sa mga sira-sira at bako-bakong kalsada sa MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, pinuntahan ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang lugar para inspeksyonin. Nabahala siya sa nakita niya sa Apalit, Macabebe Road. Nakita niyo po yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi
medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Dito sa Apalit, Macabebe Road, abot daw sa 400 meters ng kalsada ang nangangailangan na ng emergency repair. Kabilang paglalagay ng konkreto at maayos na drainage. Dahil tingnan nyo naman kung gaano nakalala ang sitwasyon sa laki ng sira at lubak-lubak sa kalsada. Nagiging sanhi na rin daw ito ng mga aksidente sa lugar. Ang mayor ng Apalit kinuha ang pagkakataong isumbong na sa kalihim ang kondisyon ng kanilang naturingan pa namang isang national road. Yung sinasabi ko, 1.5 kilometers na natapos, hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa sapa, sa kanal po. So, isang yung baha, isang nagiging sanhiw ng baha yun. Tapos yung daan, talagang marami na na-aksidente at nasasaktan po. Sabi ng DPWH Region 3, natanggal daw ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga sa budget deliberation sa Kongreso. Sabi ni Secretary Pangandaman, mayroong 1 bilyong pisong Quick Response Fund na maaaring gamitin para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada dulot ng pagbaha at sakuna sa buong bansa. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Matatapos daw nila ang pagkukumpuni sa loob ng 1 buwan, pero ang full construction at repair ay aabutin ng hanggang 6 na buwan. Sunod na pinuntahan ni Secretary Pangandaman ang Barangay Tandating Flood Control Project na nasira kahit wala pang 1 taon ito mula nang nagawa. Nalagay raw sa peligro ang mga residente sa lugar, lalo na noong nagsunod-sunod ang mga pagbaha. Meron din dito na bahay dati na wash out din yun, nawala rin. Kaya pinagpaliwanag ng kalihim ang kontraktor sa lugar. Kailangan maibalik mo ang daan dito. Dito po yung daan. Ito. Lote po yan. Lote. Tatambakan mo yan, ha? Level mo yan. So may mga bahay na wash out? Wala naman. Dinaanan din ni Secretary Pangandaman ang San Agustin Norte Bridge na 8 taon na raw putol. Ito pa naman daw ang nagdurugtong sana mula Barangay Camba Arayat papuntang Cabiao, Nueva Ecija. Sinabi ni Pangandaman na makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road projects. Hinihikayat din nila ang publiko na i-report sa social media o sa ahensya ang anumang irregularidad sa pagpapatupad ng mga infrastruktura. Mula rito sa Pampanga para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Huwag na pong bibitaw dahil mapapanood na natin ngayong gabi pagkatapos ng 24 oras ang pinakabagong station ID ng GMA Network in time para sa pagdiriwang ng ating 75th anniversary. Pero bago yan, silipin muna natin ang behind-the-scene ganap kasama ng biggest and brightest Kapuso stars and personalities. Makichika kay Nelson Canlas. Bilang pasasalamat sa suporta ng mga kapuso sa ika-75 anibersaryo ng nangungunang multimedia network ng bansa. Nagsama-sama ang pinakamalalaking bituin at personalidad sa pinakabagong station ID ng GMA Network sa pangunguna yan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, Alden Richards, Heart Evangelista, Michael V., Dennis Trillo at Jeneline Mercado at marami pang kapuso at Sparkle Stars. Mapapanood din sa Station ID ang mga pinakapipitagan at premyadong mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, kasama sina 24 oras anchors Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil, Arnold Clavio at Jessica Soho, pati na ang GMA Integrated News Reporters at iba pang GMA Public Affairs hosts. Mapapanood na ang GMA 75th Anniversary Station ID ngayong gabi pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. At mga kapuso,
kapuso, 75 years na po tayong magkakasama. Marami na tayong nalagpasang pagsubok at mga pangarap na naabot. Gusto naming magpasalamat sa inyong suporta at pagmamahal mula po noon hanggang ngayon. Para ipagdiwang ang ating samahan, sabay-sabay nating panoorin ang ating 75th Anniversary GMA Station ID.